po tayo lahat. Binabati ko po ang lahat, lalo na yung nasa labas na hindi nakapasok dito. Sana po yung napaparoon nyo yung mga kaganapan dito po sa loob. Vice President Jojo Binay, Secretary Jojo Ochoa, Cabinet officials present, the League of Provinces of the Philippines headed by the oldest member, Governor Alfonso Umali, local chief executives and other elected officials, student leaders, members of student organizations, community leaders, representatives of social civic organizations, friends from the business sector, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal kong babayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako magsalita sa ating pong talumpati, babatiin ko rin po yung Glock 9. Di nyo natatanong, meron akong kopya ng album nila. Kaya lang di ko pa ako napapakinggan. Dahil yung kantang hinahanap ko doon, ang title raw Bayad Ko. Parang may mamang nakasakay sa jeep, kinukwento lahat ng nasaksihan niya. Pag-uwi ko, yan ang una kong gagawin ngayon. Para maintindihan na namin ni Vice President lahat po ng mga lyrics nila kanina. Kakanta pa naman sana si Vice nung Here, There, and Everywhere. Iba na pala lyrics ngayon. Sarap po talaga maging membro ng kabataan. Dumaan rin po kami dyan. Pero aminin ko po sa inyo kanina, layat ako naintindihan sa lyrics ng Glock 9 Mat. Tapos sinabi niyang, bato-bato sa langit. Wala na ho kami naintindihan. Pero mukhang maganda yung kanta nila. Papaturo ho tayo sa ating pong chair ng CHED, tatilikwanan, paliwanag sa amin yung lyrics mamaya po. Mga minamahal ko pong kababayan, isang taon na rin nga po pala ang lumipas. Naalala po po kaya lahat ang pinagdaanan na po natin. Dati kapag nakarinig ka ng wangwang sa kalsada, wala ka nang magawa, di ba, kundi tumabi. Ang pinakamatayog pong pangarap ay makakuha ng visa para makapagtrabaho sa ibang bansa. Matutulog ka ng mahimbing sana, ngunit gigisingin ka ng bahang halos sumabot sa iyong higaan dahil wala man lang babalang ipinaabot sa iyo ang pag-asa. Ilan po ba sa atin ang sumuko na at nagsabing wala na siguro makakamit na hustisya ang 57 Pilipinong minasaker sa Maguindanao? Naalala po ba ninyo ang panahon kung kailan kapag may naririnig kang masamang balita, di mo man lang makuhang umiling dahil alam mong may mas masahol pang parating. Noon, sabay-sabay ang mga Pilipino nagbuntong hininga. Tiisin na lang natin. Total, patapos na rin naman ito. Di po ba't nabigla tayong lahat nang umangat ang ekonomiya bago mag-eleksyon ng isang taon? Iyon po pala, kaya umangat. Nakaantabay na hindi lang tayo kundi ang buong mundo sa pagbaba ng Administrasyong Arroyo at sa napipintong pagtatapos ng kalbaryo ng Pilipino. Di po ba't parang kahapon lang iabot ninyo sa akin ang naghihingalong liwanag ng pag-asa? At tinawag ninyo ako upang ipaglaban ang ating pundang matwid. Sa panahon pong tinawag ako ng taong bayan, ni isang karatula o polyeto ay wala po akong naiimprenta. Dahil alam naman po nyo, wala po talaga akong kabalak-balak tumakbo. Hindi ko po inambisyon na sagupain ang dambuhalang problema na ipapamana ni Ginang Arroyo. Mga problemang pilit kong hinadlangan nung nasa Kamara de Representante tayo at sa Senado pa lang ako. At nakita ko na rin naman sa karanasan ng pumanaw kong ina kung gaano kabigat ang tungkulin maging isang Pangulo. Lalo pa kung ang mamanahin niya ay sistemang nilapastangan. Tinanong ko ang aking sarili, kakayanin ko kayang kumpunhin ang lahat ng ito?
Malalim ang pagmumuning dinaanan ko bago tumugon sa inyong panawagan. Ngunit nangabutan po ako ng garapong puno ng barya para lamang makatulong sa kampanya. Nang salubungin ako ng madlang di man lang makabili ng payong na panangga sa init ng araw, nang sinabi ninyo sa akin, hindi ako nag-iisa, hindi ko po itong masikmurang tanggihan. Hindi ko po kinayang sabihin na pasensya na kayo, naduduwag po ako, at gusto ko po sanang humaba pa ang buhay ko. Ang sinabi ko po noon, Pilipino, kasama mo ako, itutuwid natin ang baluktot, tatanggalin natin ang tiwali, at itatama natin ang mali. Narito po tayo ngayon. Isang taon matapos markahan ang wakas ng pamahalaang bulag at bingi sa hinaing ng kanyang mamamayan. Ipinasa po sa atin ang isang tahanan, lumulundo ang kisame at bitak-bitak ang mga pader. Kinahoy na nga po ang mga muebles, ipinangutang pa ang pamalit. Ang masaklap niyan, alam kong mamanahin natin ang mga utang na yon, 10 ng lahat ng dumi na ikinalat nila. Ang pinangangambahan nating pangit na daratnan, masukdulan at kasuklam-suklam pa pala ang tunay na kalagayan. Halimbawa, mula taong 1972 hanggang taong 2000, umabot sa 12.9 billion pesos ang utang ng NFA. Nang dumating si Ginang Arroyo sa loob lamang po ng isang taon o 2001, naiangat niya ang utang na iyan sa 18 bilyong piso. Bitin ko lang po, mula 12, isang taon na lumipas, naging 18 bilyong piso ang pagkakautang ng NFA. Hindi pa po siya nakontento. Pagbaba niya sa pwesto, yung dating 12 billion na minana niya, nasa 177 billion pesos na po ang utang na ipamana sa ating lahat. 1,000% at mahigit pa ang itinaas na utang ng NFA. Record-breaking po talaga ang ginawa nilang pagbabaon sa atin sa utang. Di po ba? Ganitong uri ng administrasyon ang humihikayat sa ating kilalanin ang kanilang mga nagawa at tumuntong sa kanilang mga balikat. Ganitong uri ng administrasyon ang nagsasabing wala daw pagbabago at sa malalim na bangin lamang tayo dadalhin ng tuwid na daan. Magpapaloko po ba tayo sa pagpupumilit nilang padudahin tayo? Para sa pagkalito natin, magkaroon ng puwang na bumalik ang lumang sistema? Hindi na po ako magsasayang ng panahon para makipagbangayan sa kanila. Nagpapasalamat na lamang po ako sa pag-amin ni Ginang Arroyo na di umano'y kabaliktaran raw niya ako. Sa wakas, magkasundo rin po kami. Talagang magkabaliktad po kami. Dahil hindi na nga po ako sasagot, hahayaan ko na lamang tumugon ang 21,800 pamilya ng sundalo at kapulisan na maaari na ngayong magkaroon ng disenteng tahanan bago matapos ang taong ito. Dalawang linggo po o halos 2 linggo, inaasahan ko natutuparin ng NHA na 4,000 do sa unang 21 yan ang ipagkakaloob na natin sa mga nararapat na kawani po ng gobyerno sa bibilang sa hanay ng kapulisan at kasundaluhan at umpisa pa lang ho yan. Hahayaan ko na lang tumugon ang mga maralitang kababayan nating nakarehistro na sa Conditional Cash Transfer Program. 4 na araw mula ngayon, sasaksasayan ko po mismo ang paglagda ng ika-2 milyong benepisyaryo ng CCT. Dito ko lang po, 2 million na po ang nai-enroll natin sa CCT pagdating ng July 4. Hayaan ko na lang din pong tumugon ang halos 200 at 40,000 magsasaka na nakikinabang na ngayon sa mahigit 2,000 kilometrong farm-to-market roads na nailatag natin sa loob lamang ng isang taon. Sila nga po. Salamat po.
Sila nga po ang tanongin natin, di ba't malinaw ang pagbabago? Noong pong isang taon, barko-barkong toneladang bigas ang inaangkat at katakot-takot din ang gastusin sa mga bodegang pinagtambakan nito. 1.3 million metric tons lang po ang kailangan natin pampuno sa kakulangan ng ating ani. Pero umangkat sila ng 2 milyong metrikong tonelada. Ngayon po, halos kalahati na lang ang inaangkat nating 660,000 metrikong tonelada. Hindi po tayo nag-magic para dumami ang bigas na inaani natin dito. Itinutok lang po natin ang pondo ng irigasyon sa kung saan ito pinakamura at mabisa. Pinalawak ang paggamit ng maiging klase ng bini at pinalawig din ang upland rice farming. Lahat po ito nagdulot ng dagdag na 15% sa ating inani noong huling taon at ng pinakamataas na ani sa kasaysayan ng dry season cropping. Pasensya na po kayo, bihira lang ako magtayo ng sariling bangko. 1.3 million tons kulang natin taon-taon. Etong unang taon natin, ang aangkatin, 800 para may konting reserve, pero 600,000 tons na lang ang kakailanganin natin. Kailangan rin pong i-irrigate ang ating lalamunan. Palagay ko po, sa 2013, talagang pupurihin ko kaliwat kanan si Secretary Alcala, pagtotoo nga pong self-sufficient sa rice na tayo sa 2013. Noong pong isang taon, ilan po ba sa atin ang nangahas mangarap na ang bigas na ating isasaing dito rin sa Pilipinas itatanim, aanihin at bibilhin? Mukha pong matutupad nga ang nasabi ko nang ipinangako ni Secretary Proceso Alcala. Dinidiin ko po para maalala natin lahat kung sino nangako, na bago matapos ang 2013, hindi na natin kailangan pang mag-angkat ng bigas mula sa ibang bansa. Kantakin po ninyo, dahil sa tamang pagugol at pagtapal sa mga sugat na sistema na tinatagasan ng pera ng bayan, nakalikom tayo ng dagdag na pondo upang magpatupad ng mga programang higit pa sa napaglaan ng pondo sa ating General Appropriations Act. Nagawa natin itong walang itinaas na buwis. 12 bilyong piso na po ang tumutusto sa ating mga pangangailangan mula sa pantawid pasada sa mga pampublikong sasakyan na tinamaan ng pagtaas ng presyo ng langis hanggang sa pampasahod ng 10,000 nurse na nakadestino sa mga maralitang lalawigan. Mula sa pambili ng mga modernong barko na magtatanod sa ating mga baybayin hanggang sa marami pang ibang mga programa at proyektong totoong napapakinabangan ng kabuuan ng ating pambansa. Isipin na lang po ninyo, kung hinayaan lang natin ang walang saysay na paglustay sa kaban ng bayan, baka po naglalakad na lang ang mga tsuper natin. Baka po ang mga nakaratay sa mga lalawigan ay nananatili pang ngumunguya ng dahon para lunasan ang kanilang mga karamdaman. At baka po patuloy na ngang miski mga isda ay hindi man lang masindak sa ating hukbong pandagat. Pabahay, bigas, seguridad, pasahod, kalsada, pantawid pasada at salbabida para sa mga kababayan nating nilulunod ng kahirapan. Iyan po ang pagbabagong inaani natin ngayon. Alam naman po nyo, hindi naman po natin nahukay ang kayamanan ni Yamasita para maipatupad ang mga ito. Hinabol lang po natin ang mga tiwali sa gobyerno. Itinama natin ang paggugol ng pera at itinuwid natin ang mga buluktot sa sistema. Tingnan nga po lang natin ang ginawa nila sa Philippine National Construction Corporation na hindi nga po nila magawang mag-remit ng disenteng kita sa taong bayan, may kapal na mukha pa silang umentohan ang kanilang mga sarili. 5 pahina po ang memo na ipinasa sa akin ng bagong opisyal ng PNCC na nagdedetalye ng mga katiwaliang kanilang naungkat at isinasayos mula sa mga walang katuturang posisyon
na pinasasahuran ng ₱250,000 kada buwan, hanggang sa mga cellphone plan na wala namang silbi sa kanilang katungkulan, mula sa mga kagamitang ibinebenta ng palugi para lamang di umano kumapal ang kanilang bulsa, hanggang sa mga inimbento nilang fixed allowance na hindi bababa sa 100,000 kada buwan. Lahat po yan ay itinigil natin. Kaya naman, ang dating monthly expense na 22 million pesos na ibaba na natin sa 11 million pesos. Isa pa pong halimbawa, itong kalokohang natuklasan natin sa PCSO. May pera sila para mag-over budget sa patalastas na nagbabalandra ng muka ng sino-sinong politiko sa telebisyon. Pero wala silang pera para magbayad ng 3 bilyong pisong utang sa mga ospital ng gobyerno. Dahil sa utang na di mabayaran, dahil sa katiwalian, ang mismong ospital na pinopondohan ng gobyerno ayaw nang tanggapin ang garansya ng kapwa nila sangay ng gobyerno. Sipin po niyo yun, itinayo, di ba? Philippine Charity Sweepstakes Office. Iba ho ang ginugulan ng charity. Di po ba't sasakit din ang batok ninyo sa kalakarang ito? Pagsisiwalat sa kalokohan, sa halip na pakikisawsaw sa katiwalian. Ito po ang pagbabagong sinasabi natin. Alam ko rin pong marami sa atin ang nag-aapurang anihin ang mga bunga ng naipunla nating reforma. Di ko naman po masisisi ang taong bayan. Dumaan sa isang dekada ng katiwalian at ayaw nang maniwalang posibleng magkaroon ng gobyernong handang tumahak sa tuwid na daan. May ilan pong nahihirapang magpatanto na kailangan natin magtulungan, magsaluhan at mag-ambagan para maabot ang ating mga mithiin. Alam ko po ang pinanggagalingan ninyo. Ako man po ay nangarap na bukas makalawa ay magising tayong may solusyon na sa bawat isang problemang minana natin. Ngunit alam ko pong mulat din kayo na wala rin maitutulong ang mabilisan, ngunit walang bisang solusyon. Kailangan na maingat na paglalatag ng reforma, ang pagsigurong epektibo ang ating mga programa at ang pangmatagalang mga tugon na hindi na magpapamana ng problema sa susunod na salinlahi. Simple lang naman po, hindi ba? Nakita naman natin kung paano tayo nagdusa noong nakaraan at nakita rin natin ang sitwasyong gusto nating makamit sa kinabukasan. Di po ba't ngayon, buong loob na nating pinupunan ang puwang sa pagitan ng makatagang sana at ng kaya. At nakikilahok na rin ang bayan upang ang ating mga mithiin ay maabot na natin lahat sa wakas. Di po ba't ngayon, nasa ang panig man tayo ng usapan, ang nagbubuklod pa rin sa atin ay malasakit para sa bayan. Ngayon po, bawat kibot natin nasusundan na. Nagtataka ko kung may iso at magtikom ka ng labi, di maubos ang batiko sa akin. Kapag naman naghahayag ka ng iyong kuro-kuro, pakailamero ang bansag sa akin. Kulang na lang po, kuminsan iniisip ko, hatiin ko na ang aking katawan at maging manananggal na lang po ako para mapagbigyan lahat ng buwabati ko sa akin. Pero yun po kasi, tanda lamang talaga na mayroong mga tao, ayaw nilang gumanda ang ating pong inang bansa. Sinabi ko po sa inyo nung araw, kung walang korap, walang mahirap. Katumbas na tamang pamamahala ang direktang benepisyo sa taong bayan, lalo na sa mga kapuspo sa buhay. Bawat tableta ng gamot na pinupondo ng gobyerno para sa ating maralitang kababayan, bawat pulgada ng kalsada, bawat pagkakataong makahanap ng disenteng pagkakakitaan, lahat po yan ay bunga ng integridad at malasakit ng inyong pong pamahalaang nakikipagtulungan sa sambayanan. Maliwanag po. Maliwanag po ang patutunguhan natin. At diretso tayong tutungo po doon. Ang serbisyo na kalaan para sa inyo ay dumarating sa inyo. Hindi na pupunta sa bulsa ng mga naghahari-hariang nung tinignan, ampaw naman pala. Malayo na po ang narating natin sa loob lamang ng isang taon. Isipin na lang po ninyo kung gaano pa katayog ang mga maabot natin sa susunod na 5 taon. Saksi ang Pilipino at ang buong mundo. Nagbubunga na ang pagbagtas natin sa tuwid na landas. Ngayon pa ba tayo aatras? Sinisikap pa rin
kung buwagin ang mga tiwali ang pananalig na nagtulak sa aking tumugon sa inyong panawagan at nagbunsod sa ating tagumpay noong nakarang halalan. Inaasahan po natin ito at alam kong nasa likod ko po rin kayo sa pakikipagsagupa natin sa mga mapang-api. Sinabi ko po dati, kayo ang aking lakas. Ang lakas na bukal ng mga tagumpay na inaani natin ngayon at ng tuluyan at napipinto nating pagpitas sa katuparan ng ating po mga pinapangarap. Hindi kailanman magbabago po ito. Kayo pa rin ang boss ko. Yung unang taon po ay pwede na rin yung nagawa natin. Pero yung susunod na taon, inaasahan ko lahat ng kawani ng gobyerno, sampunan ng sambayanan ay lalo magtutulungan dahil gusto ko pong tumulin ang pagbabago nating ninanasa na marating ay lalong maging katuparan na. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sama-sama.